don't know if you remember Freddy Aguilar. Meron po siyang kanta, Bulag, Pipi at Bingi. No? So there's a famous singer, Filipino singer. He sang about the blind, the deaf, and the mute. Bulag, Pipi at Bingi. No? And there's a line there po, no? Mapalad ka kung ikaw ay bulag kasi hindi mo nakikita ang kaguluhan. Mapalad ka kung ikaw ay bingi kasi napakaingay ng mundo. Mapalad ka kung ikaw ay pipi kasi ang daming negative na message sa mundo. So kung makikita po natin, very, very negative yung message ng kanta, but there's something about the gift of seeing, the gift of hearing, and the gift of speaking, no? Kung maayos pa po ang pandinig nyo, salamat sa Diyos. Ang akin pong nanay at tatay ay mahirap nang kausap. Akala po nila ay sinisigawan ko sila, no? Kasi mahina na ang kanilang pandinig. So brothers and sisters, no? We have senses, no? Seeing, hearing, and speaking. Kung makita nyo po, no? We have 2 eyes, we have 2 ears, and we have 1 mouth, no? I think it's important to use them well. To use them well. Number 1, the gift of vision. Paano ka ba tumingin? Ano bang klaseng pananaw meron ka? Do you see as God sees? Pag tumingin ka ba sa isang tao, sa isang sitwasyon, ano bang una mong nakikita? Are you seeing what is lacking or are you seeing what is available? Pagka ikaw naman ay nakikinig, meron ka bang selective hearing? Gusto mo lang pakinggan kung ano yung gusto mong pakinggan at medyo nabibingi ka na pagka patungkol na sa iyo at sa mga hindi magagandang katangian mo. And we have the gift of speaking, no? Yung ating bibig, it's very easy to tear down people. Napakadali po na makasakit ng tao, lalo na sa ating pananalita. Kaya importante, no? Bago tayo magsalita, gamitin muna natin ang ating mata at gamitin natin ang ating tenga. Anong ibig sabihin po nito, no? Before you release an opinion, you have to look at the facts. No, yung sasabihin mo ba are based on facts, no? Anong nangyari at talaga bang nangyari? Sinong nagsabi at kailan sinabi? No, minsan po kasi pagka lumabas na sa bibig natin, may halo na. No? Meron ng dagdag. Minsan po, pagka may mga lumalapit sa akin, Father, sabi po nila, sabi po nito, sabi po ng ganyan. Tatanungin ko lang, sinong nagsabi? Kailan sinabi? Saan sinabi? So when you start looking at the facts, medyo nag-challenge tayo. Father, may narinig po ako. Ito po yung mga naririnig ko. Sabi ko, maganda yan kasi ginagamit mo yung tenga mo. Pero, sinong nagsabi? Credible ba yung nagsabi? At pang-ilang beses mo na ba narinig? No? So very important, brothers and sisters, when we release words, no? Pag nagsalita tayo, it's important, merong facts, talagang may katotohanan, at pangalawa, yung narinig mo pang ilang beses na ba? Are you closest to the source ng narinig mo? Kasi once you release an opinion, once we speak of a judgment, it will either build people or it will tear down people. It can uplift the heart of someone and it can also discourage someone. Madalas po, bantayan natin, pag pagod tayo, pagkagalit tayo, pagka marami tayong iniisip, marami tayong inaalala kasi
hindi masyado natin nagagamit yung ating mga senses. Dito naman po sa gospel, kung makita nyo, merong bingi at merong pipi. Hindi naman siya makagamit ng kanyang pandinig at ng kanyang pananalita. So mga kapatid, nakita nyo yung ginawa ni Jesus. Anong ginawa niya? Tinanggal niya siya sa crowd. One-on-one lang sila. When we correct people, when we judge people, baka maganda, you take them to a private space. Especially, pag meron na tayong facts at yung ating mga narinig, credible, baka better we don't do that in public. Better we take the person outside, in private, for their rehabilitation, for their healing, for their restoration. So yun po ang importante rin, Pagka meron kang sasabihin sa ibang tao, ano bang motivation mo? Very important. Hindi lang po information ang sinasabi natin, there's also a motivation. Pag ang motivation natin is to correct, to challenge, to repair, to restore, very good. Pero madalas po kasi, ang nagiging challenge sa atin is that when we talk to someone, minsan nga hindi pa diretso sa tao Sinasabi muna natin sa iba bago makarating dun sa tao. Mahirap kasi very confronting. So, brothers and sisters, it's important. Ano bang motivation mo? Ano bang motivation mo? Kung makita natin si Jesus, dinala niya sa isang tahimik na lugar, sa kanya pinagaling. So, ang gusto ni Jesus, restoration, rehabilitation, repair, renewal. So, brothers and sisters, very challenging to, Kasi we have to use our senses well. Ano bang nakita mo? Ano bang narinig mo? At ano bang gusto mong sabihin? May tatlong element. Number one, is it the truth? Is it based on truth, facts? Pangalawa, what's your motivation when you want to say that to that person? And then pangatlo is what we call confidentiality. Meron pong mga information na for appropriate people lamang. There are information that is for appropriate people. Kasi pag sinabi mo sa lahat, nawawala yung power, nawawala yung credibility, nawawala yung motivation. So kung ang motivation mo is to restore, to heal, to challenge, to correct the person, then give it to the appropriate person. Pagka hindi mo kaya, then you find someone who can help you, pero don't say it to people hanggang makarating doon sa gusto mong sabihan. That's not the best way. The best way is confidentiality. Sino ba dapat ang tanging makakaalam lang, and then you correct that person. Now, kung hindi mo kaya mag-isa, maybe you find someone na credible at merong training o kaya respected, Kasi kung ang motivation natin is restoration, reparation, correction, healing, renewal, then appropriate people. Pero kung ang gusto natin is to tear down that person, madali lang. Sabihin mo kahit kanino hanggang makarating sa tao. At pagdating sa kanya, may patong na. So let's pray, brothers and sisters. All of us, lahat tayo, we need this. We need conversion. So we need healing. We need restoration. We need conversion. So as we receive Jesus tonight, let's pray that we use our senses well. Kung anong pinapapasok natin sa ating mata,
sa ating tenga, they are very important kasi it will come out of our speech.